So, napaka-importante na buhay sa ating yung pananampalataya. Sabi dito sa 10:35 ng Hebreo, kaya't huwag kayong mawala ng pananampalataya sa Diyos. So, malinaw dito na pinalalahanan talaga tayo bilang mga lingkod. Na huwag tayong mawala ng pananampalataya. Kasi pag nawawala kasi ang pananampalataya ng isang tao, wala ka ng gana para gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Tinatamad ka na, napapagod ka na, nagkadahilan ka na. So, bakit ganun ang nangyayari sa isang tao? Dahil po, nawala ng kanyang pananampalataya. Kaya in-advise tayo dito na hindi dapat mawala. Kasi pag nawala, wala nang gagawin ang Diyos ang himala sa buhay ng Kristiyano, tao. Biruin mo, ang ganda ng maranasan ng isang tao once na ang kanyang pananampalataya at laging buhay. Laging nakikita sa kanyang buhay. Sapagkat sabi dito, sapagkat dakila ang naghintay ng gantimpala para sa inyo. O biruin mo, anong gantay sa mga taong buhay na buhay ang pananampalataya? Dakila ang gantimpala. Di ba yun ang gusto natin talaga ng mga pagpapala, dakila? Kaya nga, huwag natin ngayaan na mamatay ang ating pananampalataya. Diba? Kaya maraming Kristiyano ngayon na mamatay ang pananampalataya. Kasi ang talatang ito, patay nga sa kanilang puso. Ang buhay sa atin ang talatang ito, pananampalataya mo, hindi ko pwedeng mawala yan. Kasi buhay sa atin ay yung talatang ito. Lagi sinasabi sa inyo na ang talata ay isang sandata sa isang Kristiyano. Kaya kailangan, laging nasa puso ito. Upang sa ganon, hindi manghina ang tao. Nanghihina lang naman tayo pag nawala tayong pananampalataya. Atakihin ka talaga ng katamaran, pagalinlangan, kakaguran, mga bagay na hindi maganda. Delikado tayo doon kung ang ating pananampalataya ay talagang mawawala na. Kasi dadalhin ka doon. Pero pag buhay ang pananampalataya mo, hindi ka madaig sa mga ganong sitwasyon sa buhay mo. Kasi ito, buhay na buhay. Kaya talata mo ito. Pero alam mo, bilang mga lingkod, ako naniniwala, hindi tayo bahagi sa mga tao na nawawala, bumagsak, namatay ang pananampalataya at sila po ay nagdusa. Hindi tayo ganoon. Kasi tayo tinawag ng ating Panginoon. Ang tinawag ng Panginoon, binigyan niya ng pananampalataya. At binigyan tayo ng pananampalataya, tinuturuan tayo paano natin gamitin ang pananampalataya. At tinaturuan tayo paano gagamitin ang pananampalataya. Hindi na tayo dadalaya. Si tinuturuan tayo. Ang problema pag hindi tayo tinuturuan. Pero alam ko, naturuan talaga tayo. Diba? About pananampalataya. Kaya hindi na tayo madalaya. Makapag patuloy tayo. Kaya nga sabi ito, ang pananampalataya ay talagang kasama dito yung pagtitiis. Kasama dito yung pagdiyak. Kasama dito yung iba't ibang klaseng challenge sa buhay. Kasama yan. Huwag nating baliwalain na pag may pananampalataya, okay na. Hindi na ako masugatan, hindi na ako masasaktan, hindi na ako iiwan. Expect natin yan na mangyayari yan. Lahat ng mga bagay na yan para makapagpatuloy tayo. Kasi baka pa kasi pag mayroon ng mga pagsubok na mabigat, baka kasi sisihin na natin ng Diyos. Mga kaibigan, kung mayroon tayong mabigat na pinagdaanan, kung may hindi nakakalam dyan, una ang Diyos. Di ba? Kung nararamdaman natin na sugatan tayo, saktan tayo, ang una nakaramdam ng Diyos. Bakit kung saan naranasan natin yan? Para tingnan ng Diyos kung ang ating pananampalataya ay buhay pa talaga sa ganong klase kalagayan sa buhay natin. Sabi dito, kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang. Ito yung mandatory. Kinakailangan, mandatory. So, mayroong pangako Diyos dito. Sabi dito sa verse 30, ang matuwid kong lingkod ay nabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya tinalungan. Biruin mo. So, kasi bakit siya, nasabi niya kung siya'y tumatalikod, hindi ko siya tinalungan. Kasi yung mga Kristiyano diba? Yung mga pastor na tumatalikod, pananampalataya, hindi na kayanan yung pressure. Pressure ng labanan. Ay pressure kasi ng labanan, kaya ang iba tumatalikod. Salamat ako sa Panginoon. Nagamit ang aking buhay ngayon para sa pagpabahagi ng gospel niya. Sa aking pagpabahagi, ano magtupitin. Kasi gari. Ano nga po. Kaya, napakaganda po ng ginawa ng Diyos.
Kasi, binabahagi na noon na una tatlong kabataan, si Jolo, si Jared, ang pangalan ko, tapos si Dazzle. Tatlo silang nabahagi ng pangalan. Kaya, nakaborn na rin sila. Lagi sila nagsisimba. Pero, mas mabuti na, mas maganda na, mas lalo kong na deepen yung knowledge nila about kay Jesus Christ. Kasi yung pinapurpose ko talaga, bago mangaral, maghahayop, na mag-share ng Word of God. Unang-una, yung mahal ka ng Diyos at gusto ko niyang maligtas. Kasi alam lang nila magsimba, alam lang nila yung linggo may simba, pero hindi nila alam na kailangan nilang maligtas. Kasi pwede ka naman magsimba kahit hindi ka naman ligtas. Kaya ayun yung magandang na pangaral ko sa kanila. Pangalawa, meron akong lima na napangaralan na kasama kayo si Jaira kanina. Lima yun, mga lalaki. Naalala ko dalawa yun, si Big Boy, di ba lang, yung tatlo pala kanina, si Sean, yung pala yun, si Jared, tapos si Dazzle. Tapos yung lima naman, dalawa lang yung naalala kong pangalan, si Big Boy, si Joel, saka si Jolo. Yung tatlo nakalimutan ang pangalan. Tapos yun yung pinakamagandang, yun yung mas power presence na naranasan ko yung Praise the Lord habang nangangaral ako sa kanila kasi tutok na tutok sila. Naglalaro sila nung napuntahan namin na nakaupo doon, malapit doon sa may simbahan ng iglesia. Tapos nung dumating kami, pinagilan ko na ganito na kailangan natin maligtas. Yung ginawa kong reference nito, yung front page lang yung ginawa kong reference. Hindi ko na sinama yung loob. In-explain ko na lang kung ano yung ibig sabihin na. Kaya sinabi ko doon na mahal ka ng Diyos, diba? Na kailangan natin maligtas. Lahat ng tayo, kasama ako, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo nagkasala. Tapos, binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak kasi alam niya na hindi tayo perfecto. Na alam ng Diyos na nagkakasala tayo, kaya binigay niya si Yesu Cristo para mapatawad tayo. Kaya, yun, mas lalo parang napalapit yung loob ko sa kanila lima. Kasi, napaka-interactive nila pakisamahan sa paghahayo. Kasi, nakikinig talaga sila, dahil hindi sila katulad ng iba na pilosopo na natatawa habang nangangaral. Doon natatawa sila. Pero nung sinabi ko na hindi nyo ba na-realize na nagiging multo na yung mga ganitong bagay sa paningin ng tao. Kaya nung natatawa sila, sabi ko, hindi nyo ba na-realize na nagiging multo yung mga ganitong bagay? Tapos yung mga bagay na nakikita natin na masama, parang maganda sa paningin. Sabi ko, ayun yung strategy. Yun yung strategy ni Satanas. Kaya doon sila yung mas naiintindihan nila yung pinapangaral ko sa kanila. At willing talaga silang magsimba. Sabi ko kasi na di ba rin lahat, sabi ko nga doon na binasa ko sa kanila na ang salita na ito ay hindi isang lihim. At ito yung dapat mong malaman kasi maaaring lumasa yung lina. Eh sabi ko, bata matanda, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Maaaring ikaw, ako, hindi ko alam kung mamamatay tayo bukas o mamaya. Kaya, ininestila talaga ng Diyos na mapadaan ako doon at mapangaralan ko sila. Kaya, doon sila mas lalong naganahan ng salita. Noong una nga, parang na-intimidate ako. Lapitan sila kasi dalawa sa kanila na yung nigarilyo. Tapos yung dalawa sa kanila parang siga tingnan. Mas malaking tao, matangkad, pero mas matanda ako. Mga 18 years old sila, tapos may isang 17. Kaya ayun, mas lalo kong nabinang president kasi
alam ko na naiintindihan nila at pumapasok sa puso nila yung pinapangaral ko. Kaya nga nung dumaan ako doon kanina na nakasalubong ulit sila doon sa malapit kung saan pa sila hinayo. Sabi, tinawag nila ako lahat, yung mga sabi, uy kuya, basang-basa ka na. Tapos kung manapil na, concern na sila kasi nakapulot sila ng aral doon sa sinabi ko. Kaya, meron pa ako na pangaralan doon sa yun ang daw sabi ko, meron kaming bagong simbahan. Doon, sabi ko lang doon. Sabi ko sa block 67, block 67. 64. Sabi ko 67. Sabi niya, hindi rin alam. Sabi ko kasi hindi ko rin alam kasi. Kasi hindi naman ako tagal. Samahan mo si Robert doon ngayon para Sabi ko, sa block 67 po. Sabi ko, hindi ko namin alam yun eh. Sabi ko, hindi ko rin kasi alam yun. Hindi naman ako taga dito. Sabi ko, nakaparinyakin talaga kami. Sabi ko, tapos nangaral lang kami. Hindi pa kasi may bago kami bukas ng simbahan. Kaya ngayon, sabi ko, simba kayo pag may oras kayo, kapag natsempuhan kayo ng pastor dito, Pastor Romnick yung pangalan, magsimba ko. Oo daw. Kaya maganda yun, yun. Mga lalaki, willing sila magsimba. Ayun lang. Kaya ito ay sa mundo eh.